Guys, good morning and welcome again sa ating panibagong vlog. Happy Thursday po sa ating lahat. So, nandito ako sa baba. Si Deepak ay natutulog pa. Parang nilalamig ako guys. Kasi, alam nyo, kagagaling ko lang sa banyo. So, okay guys. Today yung vlog ko, gusto ko lang palang magpasalamat kay Lord. Dahil as you all know guys, meron pang ganon. Guys, gusto ko lang pala i-share sa inyo. And masaya po ako dahil 1 year na po tayo simula nung matanggalan tayo ng abdo o maoperahan tayo sa bato. Bato ni Darna guys, natanggalan tayo ng 7 bato sa ating abdo. And yung abdo natin, tinanggal na rin. Gusto ko lang i-share sa inyo na napakabilis ng panahon at 1 taon na after tayong makuhanan ng abdo. Or after nating matanggalan ng abdo. Ano ba yan? Paulit-ulit guys, kaya pagpasensyahan nyo. Minsan kasi nalilito ako, no? Alam nyo naman na hindi tayo sanay na magsalita ng Tagalog, pero pagpasensyahan nyo dahil talagang hiligay nun, Ilongga talaga ako, kaya minsan parang confused pa rin ako pag nagsalita ako ng Tagalog. Kaya minsan pag nagbablog ako, ang iniisip ko, tama ba yung sinabi ko? Kaya pagpasensyahan nyo kung minsan may sablay-sablay. Alam ko hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo, pero for you to be aware lang, kasi baka minsan hindi ganyan ang pagsasalita, ganito, ganyan, o diba? But anyway guys, may iba na naman tayo. Balik tayo sa ating topic sa mga gusto kong ma-share sa inyo. So, ayun guys, syempre unang-una gusto kong magpasalamat kay Lord. Ayan na, hindi pa nga nagsisimula, para na akong nagiging emotional. Hindi kasi maalala ko pa guys na parang ang bilis lang ng panahon, and maalala ko pa mga ganitong oras nakahiga na ako sa kama ng hospital. Sine-check na ako ng mga doctors at surgeon, syempre, and anesthesiologist. Parang kahapon pa actually, na parang sabi ko kay Deepak, babe, sabi ko 1 year na pala simula nung maoperahan ako. And parang hindi talaga ako mapakali kahapon ba, na iniisip ko yung mga nangyari sa akin last year, na would you imagine, sabi ko kay Deepak, mga ganitong oras, nag-ano na tayo, no? Sobrang parang alam ko na titen si Deepak, pero hindi niya sa akin pinapakita. And ayan na naman ako guys, yung boses ko talaga liliit na naman ito mamaya-maya. Ayoko kasing mag-imot-imot sa harapan nyo, na ayoko ng ganun kasi parang hindi na siya nakaka-entertain or kaya as much as possible gusto ko yung lakasan ko yung loob ko. Pero kasi alam nyo guys, ang baba talaga ng aking luha, ang baba ng aking kalungkutan sa buhay. Konting-konti lang, kahit may pinapanood na ako, umiiyak talaga ako, yung ganun-ganun ba. Kaya pagpasensyahan nyo guys, hindi yan sa pagiging okay, hindi talagang yung puso ko talaga ba, pusong saging talaga. Ay, ambot talaga. So, ano ba yun? Paano ko ba sabihin? Wala man tayong gusto pasalamatan. Unang-una, syempre ang Panginoon. Dahil kung hindi naman sa Kanya, hindi magiging smooth ang lahat. I believe talaga the power of no? Tama ba yun? Naniniwala talaga ako, Tagalogin na lang. Naniniwala talaga ako sa power ng prayers. Prayers can move mountains talaga. Naniniwala ako doon. Tsaka, dapat andun talaga yung faith mo kay Lord. And kasi sa nangyari sa akin, and sa mga nangyari sa akin dito sa Nepal, dito ko lang talaga naranasan na ma-emergency, madala sa hospital, ma-admit, ma-operahan. Since as you all know again, dito ako nanganakayuhan. And that time, syempre, parang mas iniisip ko bago ako manganak, na gusto ko makita yung baby ko and kung ano yung itsura niya. Kaya hindi ko iniisip yung takot, dahil syempre first time ko talaga maging isang nanay and first time ko pang manganak and CS pa. Hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko, excited talaga ako makita yung anak ko. Yun ang iniisip ko. The rest, talagang nagpipray talaga ako lagi. And kay Lord na talaga ako pinapasa Diyos ko na lang talaga lahat. And siguro, yung nangyari sa akin, yun nga, yung pangalawang operasyon ko, which is yung nakuhanan ako ng bato. Yun nga, no? Parang ang gulo ko guys magkwento. Kaya pagpasensyahan nyo, kasi parang, alam nyo yun, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. And syempre sa inyo, yung mga nag-pray talaga sa akin, simula nung maoperahan ako, na makuhanan tayo ng abdo o bato. And ayun, hindi ko rin yun guys in-expect na ganun kadali ang lahat-lahat.
dahil may hypertension po ako and nagtitake po ako ng maintenance. And that time guys, parang talagang sobrang thank you Lord talaga, no, kasi simula nung napacheck up ako hanggat sa nag-start na yung mga test ko and ooperahan ako, wala silang may nakita na mga problems and hindi ako pinapatake doon sa hospital ng maintenance ko dahil yung BP ko okay naman. Ako pa nga yung nagsasabi na baka kasi tataas, so sa isip ko tuturuan ko pa ba sila, alam na nila yung mga ginagawa nila and mga professionals, ang mga to parang nakakaya naman, pero hindi ko kasi maalis dahil syempre may takot po ako dahil sa mga nababasa ko at naririnig ko na pag hindi ka nag-take ng gamot tataas yung BP mo. Pero thanks God talaga guys, in the whole process hanggat sa natapos akong operahan, hindi ako nagtitake sa hospital ng gamot and from time to time minomonitor nila yung BP ko, minomonitor nila ako 24 hours. Sobrang thank you din ako sa self ko dahil kumaga naki-cooperate siya, hindi ako inatake ng nervyos ko. Nung nasa hospital ako, hindi ako nakakatulog after my operation. Para bang guys, parang na-excite ako na natanggal yung bato ko and gusto ko agad maging okay ako. So yun yung pakiramdam ko that time and talagang hindi ako nakatulog guys, sa totoo lang, and gusto ko agad makarecover, yung ganun and syempre sa asawa ko kay Deepak na laging nandyan sa akin, nakikita ko talaga na si Deepak ay tense and worried. Yung na tinawag siya ng doktor, video ako guys, kung naririnig nyo doon, may vlog ako, ayan yung link sa taas, diba pinakita sa kanya ng surgeon. Ito yung nakuha namin sa kanya. Hindi siya doon nagko-concentrate doon sa sinasabi ng doktor, so tinanong niya agad si doc na is she okay, yung ganun ba. Ako agad yung kanyang iniisip. So si Johan naman, dahil mabilis lang naman yung operasyon ko, sabi niya, mama, I thought dinala ka nila para i-check. Sabi ko, hindi ka ba naganap sa akin, anak? Sabi niya, hindi naman kasi napakabilis lang, mama, tapos nandyan ka na. Tapos yung hindi ko rin makakalimutan guys, nung may video kasi ako, diba, nilabas na ako sa operating room. Hindi ko alam yun, wala akong may naalala nun kung hindi ko pa nakita yung video na yan ni Deepak na inaano ko yung mukha ko, kasi parang ako yung tinap ako dito ng anesthesiologist ko na sinasabihan niya ako, Mila, yun lang maalala ko. Pero sa loob na yon ng recovery room, yun. Tapos kinakausap ako nung nag-a-attend sa akin sa recovery room na nurse. Kinakausap niya ako pero sobrang groggy ako ba. Unti na yung nawawala yung anesthesia na nilalagay nila sa akin. Nung nag-clear na talaga sa akin, nung namulat na yung mata ko, nakita ko na yung kisame. Tapos sabi ko, tapos na? Kasi maalala ko pa nung pumasok ako sa operating room na pinahiga ako, na nilagyan ako nung BP apparatus, na sobrang talaga guys, sobrang sikip ng braso ko. Kaya sabi ko, sakit, sabi kong ganun. Tapos yung anesthesiologist ko, kasi siya sa Ukrainian siya guys, pero ang galing niya mag-Nepali, mag-asawa kasi yung nag-opera sa akin. Tinurok na siya doon. Guys, parang nakatulog lang ako, pero bago nun makatulog ako, nag-Hail Mary ako talaga. And nung pag-open ko na lang ng eyes ko, yun, kisame. Tapos yung the rest, nagpa-flashback na lang. So, ayun. And sa may mga katulad ko na nakaranas din, ayun, at congratulations sa atin dahil nalampasan natin. Ang sakit na ito ay hindi ko rin alam. Hindi rin ako aware kung bakit ako nagkaroon. Dahil yung symptoms ko lang naman is nagkaroon lang naman ako ng acidity talaga guys. Acidity talaga ang aking naramdaman. Hindi po sumasakit yung tiyan ko. Hindi makikita sa blood test yan guys. Unless hindi ka magpa-check ng abdomen mo. And ito pala daw, hindi lang ito lumalabas na ngayon lang. Ito kasi lumalabas ito pag talagang nasa 40s ka na. Hindi lang ito yung ngayon lang tumubo yung mga bato. Guys, talagang majority sa mga babae talagang parang common na problema ng mga babae ito. And parang hindi na ito bago sa mga kababaihan. Prone talaga ang mga kababaihan dito kung bakit babae ang sinasabi ko, dahil ito ang sabi sa akin ng doctors. 3 doctors yung pinag-check ko nito guys, kasi parang in denial pa ako in the beginning na bakit kailangan ko pa bang operahan? Hindi ba ito madadala sa gamot? Hindi pa ako naniniwala na sa nag-check sa akin. Galing ng cardiologist ko guys, kasi nagko-complain ako sa kanya lahat-lahat, and sabi niya, we need to check your abdomen, sabi niya, kaya balik ka sa ganito. So yun, nung chinek, nung nag-check sa akin, sabi niya,
may mga stones ka, sabi niya sa akin. Alam niyo ba guys, nung sinabi pa sa akin na may mga stones ako, sabi ko, pwede lang naman siguro ma-flush ito. So ano ang gamot? Sabi ko pa. Sabi niya, no, wala yung gamot. Sabi niya, kailangan mong ipatanggal ito, kailangan mong magpa-opera. Ha? Nasyak ako. Opera pa ito? So parang that time, in denial ako na hindi ako naniniwala sa kanya. Ayun, and sa cardiologist ko, nung binasa niya yung result, sabi niya, kailangan to urgent ng operahan. Ay, hala, sabi ko, Dok, hindi ba to pwede madala sa gamot? Sabi niya, no, walang gamot ito. Kailangan, ang gamot nito is tanggalin lang talaga yun. Sabi niya, para hindi pa lumala, in-explain niya lahat-lahat. As soon as possible, kailangan mong ipatanggal yan. Dahil hindi yan siya maganda sa health mo, wag mo na antayin na matanda ka na or lalala pa yung health mo. Ngayon, na perfect lahat, okay ka pa, kailangan mong magdesisyon, sabi niya. Tapos sila na Deepak nag-usap, and si Deepak naman agad-agad nagdesisyon na bukas patanggal yung ganun ba. Sabi ko, ikaw talaga nagde-decide ka agad, sandali lang muna. Kaya ayun, tapos nag-usap-usap kami, sila ni Ama, and si Ama nagsabi, Mila, wag kang matakot, ipatanggal yan kasi hindi maganda yan. And nagkataon din na sila Baujo, wala na rin palang mga abdo. Tapos hanggat parang nagkukonek-connect na, hanggat sa sila ni Sis Eden. Usap kami ni Sis Eden dahil nanonood Sis Eden ng vlog ko. And isa si Sis Eden na lagi kong nakakausap dahil syempre bilang may bato sa abdo, and si Sis Eden naka-experience na siya na wala na siyang abdo, and binibigyan niya rin ako advice. So thank you Sis Eden dahil isa si Sis Eden na nakakausap ko po, and siya talaga yung parang nag-encourage yun sa akin, te, wag ka matakot, te, mabilis lang yan, ganito, ganyan, which is totoo. So ako din, pag may mga nag-PM sa akin, like kay Sis ngayon, siguro I think nagre-recover na siya, so get well soon Sis, yung nag-PM sa akin na isa kong viewer na yun nga, dahil napapanood niya rin ako kung ano daw ang pakiramdam ko, so ganun din ako sa kanya, in-encourage ko rin siya na huwag siyang matakot, na maging malakas, kasi parang, oo, major siya guys, pero parang sa ngayon kasi, no, sobrang advanced na, and parang wala ka naman dapat katakutan, basta trust lang talaga kay Lord, buong buo, and trust sa mga doctors dahil professionals yan sila, and alam na alam nila yon. So basta I'm very thankful guys na lahat na lampasan ko, and with the help sa pamilyang ito, pamilya ko, and syempre sa asawa ko guys, na talagang alam ko si Deepak naman lagi ang nandyan sa mga, when it comes sa mga ganitong sitwasyon, syempre sino pa ba ang magtutulungan, diba? Kundi kami lang. So ay talagang maalala ko, palakain ako ng chips, pala soft drinks din ako. Yun. Kasi nung nag-work ako sa McDonald's, libreng soft drinks namin, so palainom kami. Hindi na ako uminom ng soft drinks nung, syempre, wala na ako sa McDo, tinigil ko na. Nung nakapunta na ako ng UAE, parang bihira na ako, parang ako mismo, inano ko sa self ko na hindi, tigilan ko yung pagsa-soft drinks. Ngayon, kahit hanggang ngayon, yung very hindi na yung lagi ako nagiinom. Basta guys, bihira lang talaga, as in bihira lang talaga. Kahit sa bahay hindi kami bumibili ng soft drinks, unless minsan pag talagang nagkikrave ako, iinom ako guys. Pero pinipigilan ko talaga as much as possible. And fast food lagi. Dahil nung nag-work ako sa UAE, yung break ko lagi fast food, tamad magbaon eh. So, andyan naman yung staff meal. Diba? So, bibili ako staff meal, ganun. Tapos yun guys, may chicheria talaga, mga chicheria, may ako. Ito kasi, yung bato, lumalabas ito pag mga nasa 40 plus na tayo, hindi lang siya nagsimula ngayon eh. Kaya nga nang sabi ko, diba? So, balik tayo. Kumbaga is, kung ano yung mga kinain mo nung bata ka pa, habang nag-iedad-edad ka na, kung talagang prone ka sa bato, lalabas at lalabas yan. Hindi man sa ngayon. Ako, yun lang talaga ang pakiramdam ko eh. Akala ko normal lang siya na acidity. So, yun pala. Ito pala ang nangyari. Pero alam nyo ba guys, after kong maoperahan, may mga pagbabago ba sa sarili ko? Siguro yung pag-avoid ko na talaga ng mga alam kong kung ano before yung mga kinakain ko. Kumakain ako pero moderate na lang, hindi yung sobra-sobra guys, kasi parang natakot na din ako. Ayun, basta okay lang yung kumain tayo pero wag yung sobra talaga. Yung tama lang, kasi talagang ako, wala akong disiplina sa sarili ko. Basta ba gusto ko, kakainin ko. Hindi nga ako mataba, payat nga ako, pero tingnan nyo, palakain ako talaga. Grabe yung appetite ko, yun ang pinapasalamatan ko. Pero sa ngayon, after ako maoperahan o wala na akong pantunaw, normal pa rin sa akin ang lahat guys. Hindi naman yung ganun yung mga pinanood ko o yung mga comments na 20 times na punta sa banyo, kaya doon ako
Guys, believe me or not, bago ako operahan, napanood ko na ata lahat ng vlog about sa bato eh. Ginugol ko na lahat eh. Tumigil lang ako nung sinabihan ako ng mga doctors. Ka mag-google dahil yan yung makakaano sa'yo. Kumaga yan yung magdadala ng takot sa'yo. Huwag kang maniwala kasi si Google tao yan eh. Tanungin mo, sasagutin lang din yan na ganyan. Maniwala ka sa mga doktor, hindi sa mga ganyan-ganyan dyan. Kung ano, i-google mo. Maya-maya eh, kung ano-ano pa ang lalabas. Kaya huwag kang maniwala sa Google dahil maraming natitigok sa maling akala. Kaya ayun, take it our advice lang. Gusto ko mang kumain ng marami. Yun talaga habilin ng surgeon ko sa akin. Don't eat kumbaga wag kang kumain ng madami because that is bad news. Kung may magsasabi sa'yo, kumain ka ng marami para tumaba ka, that is bad news. Tapos sabi niya, avoid mo lang yung oily, avoid mo lang yung mga spicy, ganon. Pwede kang kumain, pero konti lang. Alam niyo pag mabilin sa akin. So far, so good. Okay naman ako. Thank you, Lord. Napakabilis ng recovery. Kaya wag kayong matatakot sa may mga bato dyan. Napakabilis ng recovery, napakabilis ng procedure. Again, tiwala lang kay Lord. And maniwala kayo guys, nung nagpa-check ako sa gastrologist, pangatlong doktor ito napuntahan ko. Sabi ko sa kanya, kasi nagda-diet ako, tapos nag-apple juice ako. Sabi niya, wala na use ang mga ganyan. Sabi niya sa akin, kasi andyan na yung bato nakadikit sa katawan mo eh. Sabi niya sa akin, kung mag-diet ka, kung mag-apple juice ka, na lang, tataas pa yung mga sugar mo, sabi niya sa akin. And yung diet mo, hindi na yan kasi yung bato nakadikit na siya. Ang ang patanggal mo yan, hindi na yan matatanggal sa mga ganyan-ganyan. Believe me or not, sabi niya sa akin. And huwag kang matakot, dahil common na yan. So doon ako parang na-encourage talaga na oo nga, no. Sabi niya, kung ano mga gusto mong kainin ngayon, kainin mo na. Dahil wala nang use pag nag-diet ka pa. Sabi niya sa akin. Nag-diet pa, no. Diet means hindi kumain ng mga pinyarito, hindi ako kumain ng mga ganito, puro steam lahat. So, natatawa na lang sa akin yung doktor. So, ayun guys, at syempre, na-share ko lang sa inyo dahil 1 year na tayo at ang bilis lang ng panahon. So again, ingatan po natin yung ating kalusugan and mag-pray po tayo lagi. At saka syempre nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa mga prayers nyo. Lagi para sa aming pamilya and sa mga tao talaga nag-pray sa akin that time, sa mga kaibigan ko, and sa buo naming family guys. So ayun, and thank you Lord talaga. Thank you Lord talaga guys. So inumin ko muna yung tiko and balikan ko kayo mamaya-maya.